nakikinig si Risa, she knows what I was talking about. Alam niya kung anong ibig ko sabihin. Alam ni Risa. Yan ang pasabog ng dating NPA top leader na si Peter Mutok laban kay Senator Risa Ontiveros. Si Ontiveros ang nasa likod ng mga pag-uusig ngayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado. Ngunit para kay Mutok, walang moral ascendancy si Ontiveros para pasaringan ng pang-aabuso ang butihing pastor. Wala siyang karapatan na magsalita ng ganon kay Pastor Quiboloy. Para bang malinis siya. Bakit? Ang tanong ko, malinis ba siya? Malinis ba si Risa? Mas madumi ba si Pastor Quiboloy kaysa sa kanya? Nang matanong kung involved ba sa extramarital affair si Ontiveros, something like that lamang yung naging sagot ni Mutok. Hindi naman ito nagdetalye pa sa nalalaman niya patungkol sa sekreto ng senador. Hirit naman niya kay Ontiveros, huwag raw itong magmalinis. Kapag hindi niya tinigilan yung kanyang pinagagagawa na yan, meron na talagang magsasalita. Ako ayokong hanggat maaari, kasi ayokong maging personal ito. No? Pero masyadong personal ang pag-atake niya kay Pastor Quiboloy. Yes, personal. Lusubin mo si Ontiveros. At batid na sinisiraan lamang ito ng mga witness si Ontiveros. At kung makaharap man daw niya ng personal ang senador, ito ang sasabihin niya. Itigil mo yan dahil walang pupuntahan yan. Nakita mo nangyayari. Nahahalungkat din ang kababuyan mo. Kung mambabato ka ng tao, huwag kang tatayo sa kung ang bahay mo kung ang bahay mo ay puro salamin, kung ang bahay mo ay puro salamin, huwag kang mambabato ng tao sapagkat magbinato ka, sabog ang bahay mo. Para sa yan, tama. Yan, pag hindi tumigil si Ontiveros, yan lahat kayo dyan, kung ilang milyon kayo na member ni Pastor Quiboloy sa mga Kingdom of Jesus Christ, lusubin nyo na yung animal na yan. Ang dami rin mga kapalpakan yung Ontiveros na yan, walang hiya yan eh. Nagpapaipal kasi ang babaeng kalye yan dahil gusto niyang tatakbo na naman siguro sa 2025. Yan. Maraming ipal dyan sa kongresan. Doon, batuhin nyo ng Huwag na kayong talagang pag hindi tumigil sa kabalbalan yung Ontiveros na yan, alam nyo na. Walang hiya yan eh. Tsaka dyan sa kongres, daming mga walang hiya dyan, mga sip-sip-puit kay tambaluslus. Ilampason yung mga mukha nila. Yung mga sip-sip-puit kay tambaluslus dyan, na mga kapal ng mukha. Tsaka huwag nyong hahayaan, huwag kayong huminto dyan dahil dadami pa tayong lahat na hihila sa administrasyong walang hiya, na pinakababoy na administrasyong ito ay itong administrasyon ni Kuting Marcos. Ito ang pinakamalala. Manluluko, mangbubudol, manggagago, binababoy ang konstitusyon sa daming mga taong naghihirap sa sobrang mahal ng bilihin, mga basic needs na kailangan ng taong bayan, hindi pinakikialaman ng mga congressman, kundi ang pinag-abalahan nila ay yung hinayupak na tsa-tsa na papalitan ang charter change, papalitan ang constitution dahil ang iniisip gusto nilang mananatili sa pwesto nila. Mananatili silang mambababoy sa bayan, gusto nilang mananatili sila sa pwesto nila para tuloy-tuloy nilang pahihirapan ang taong bayan, mananatili silang gipitin ang lahat ng mga Pilipino. Yan ang gusto nila. Nasa utak nila, napapalitan daw muna nila ang constitution, mag-charter change. Kunyari, economic provision lang ang palitan.
Sabi pa nga ni Cynthia Villar, hindi siya maniniwala. Kahit si Amy Marcos sabi, hindi siya maniniwala na economic lang ang papalitan, kundi iba talaga ang pakay. Targetin talaga ang konstitusyon. Kasi yan talaga ang motibo na gusto nilang mananatili sa pwesto nila. Para tuloy-tuloy ang pangangamkam, tuloy-tuloy ang pagnanakaw, talagang gusto nilang sipsipin ang dugo ng mga Pilipino. Yan ang gusto ng gobyernong walang hiyang ito. Mga talagang grabe, pang-aabuso sa mga Pilipino. Kaya tumindig na tayong lahat. Magsama-sama tayo. Magtulungan tayong lumaban para may panahon din na hihilain ka kuting at ikaw tambaluslos. May panahon, ang lahat, sabi pa nga ni Captain Dado, ang lahat ng bagay ay may panahon. Tama yan. Hihintayin namin, darating din yan, kuting. Kaya ngayon, taranta na kayo. Dahil nararamdaman nyo na, nahihilain kayo pababa, malapit na. Sabi ni Maharlika yan, na taranta na daw si BBM at si Lisa Smugs, alam nila, nararamdaman na nila na hihilain na sila, itatapon sa sa Haiti, doon sa may gira, itatapon yung pamilyang walang hiya na yan, at saka si Tambaluslos, isama nyo na. Mga gago, mga basurang gobyerno, ito ang pinakabasurang gobyerno. Marami ang problema ng Pilipinas. Yan pang sinusurot. Tanim surot daw yan sa airport para daw mapabilis yung pag-privatize ng airport. Yan daw ang sabi ng ng resource ni Maharlika Tanim surot dan, tanim daga para daw mapabilis na mai-privatize. Ibig lang sabihin yan, inutil talaga ang gobyernong ito. Kasi hindi nila kaya gustong i-privatize. Bakit noong panahon ni PRRD, may pandemic pa? Grabing infrastructure na ginagawa ni PRRD. Build. May pandemic pa, panay pa ang tulong sa mga tao. Bigay ayuda ng maayos, malalaki. Pagkain, pira. Nakagawa naman ng maayos na improvement sa Pilipinas. Lahat naman naaayos ang airport. Napaganda, malinis. Bakit di magawa nila ngayon? Puro binabawasan pa ang mga budget. Tingnan nyo, sabi ni Senator Amy, ang DPWH, zero budget allocation ngayon. Nasaan ang pira? Nasaan ang budget ng DPWH noon? Binulsan nyo na ba, mga congressman? Nagtatanong ako kung binulsan nyo ba? Kasama na ba yan na binubulsan ninyong mga bilyon-bilyon? Ang mga EFP natin, mga military natin, binawasan ng 10 billion. Tingnan nyo, kawawa kayo mga men in uniform. Pagdating ng panahon kayo'y magre-retiro, iilan na lang ang makubra ninyo. Iilan na lang ang benefits na makukuha ninyo. Tapos ngayon habang nasa serbisyo kayo, pati buhay ninyo, tinatanim ninyo para lang sa pagdidipinsa sa bayan natin, pagproprotekta sa bayan natin. Tapos yung budget ninyo, binabawasan ng 10 billion, kawalang hiyang gobyernong ito.